Gusto niya magpa-rebond pero bleach yung buhok niya. Paano ba gaganda yung buhok niya at ano yung mga technique na gagawin natin sa kanya? So kung makikita nyo yung buhok ng client, halos palest yellow na yung pagkaka-bleach sa kanya. Tapos doon sa bandang harapan, halos medyo malapit na sa puti yung pagkaka-bleach sa kanya. Ito mga case na buhok na ito, very risky po ito. Kung mapapansin nyo yung buhok niya, hindi naman siya gaano kakulutan pero ang pinakamahirap dito yung kung paano natin hindi madadamage yung mga bleach na portion ng kanyang buhok. So dito sa bandang itaas, yung mga black na tubo ng buhok niya, ginamitan natin siya ng purong gamot na pang-riban. Tapos kung makikita nyo, yung mga portion na na-bleach, yung mga sa bandang ibaba, hindi pa po natin siya nilagyan ng gamot dahil kapag sinabay ay masusunog ito. Tapos dito sa bandang ilalim, sinapinan natin siya ng plastic. Malapad na plastic yung nilagay natin sa kanya para if in case na maglikot siya ay hindi malalagyan ng gamot yung kanyang muka. Hindi tayo gumamit ng ear cup dahil mabigat at masakit yon sa tenga kapag tumatagal. At lagi natin sasabihan yung client na wag maglilikot, wag tutungo-tungo at lilingon-lingon dahil pwedeng magbuo-buo yung gamot sa bandang ilalim na pwedeng masunog yung buhok niya o kaya pwedeng umurong yung gamot na pwedeng mahilaw yung buhok niya. Kapag naluto na yung una nating pinahiran, susunod naman natin yung mga bleach portion ng kanyang buhok. So ako, ang ginawa ko dyan, naghiwalay po ako ng gamot, may halo na po yung treatment at tubig dahil hindi po natin kailangan tapangan yung timpla ng gamot dahil masusunog yung buhok niya. So depende na sa atin kung i-comb through natin, pero ako mas gusto ko hiwalay yung gamot. Next is neutralizing cream. Hinaluan po natin siya ng water. Bahagyang water lang yung hinalo natin. Tapos ito na yung pinaka-final result. Kung makikita nyo, napakaganda. Ayan po ay walang daya. Wala po siyang pangalawang plancha. Kung makikita nyo, walang damage, walang sunog. Tapos ito naman yung kasama niya. Kung makikita nyo, napakakapal ng buhok at ang hirap nito planchahin dahil napakaikli doon sa bandang batok. Tapos ito ay bleach din po. Mukha lang hindi siya bleach dahil kinulayan niya ito ng itim. So nag-fade na po siya ng konti. Kaya naging medyo brown yung kulay ng buhok niya. Pero sa totoo lang po ay bleach yan. Halos katulad lang din ng kanina kung ginawa yung nauna. So magkasama po sila. Siguro nagkulayan sila, nagkainggitan. Kaya pareha silang nag-bleach ng buhok. Tapos ito na yung pinaka-final result. Ayan po ay walang treatment. Wala din po yung pangalawang plancha. Pero kung makikita nyo, walang ka-damage. So ganun din po yung kapareho lang din po ng ng proseso yung ginawa natin diyan. Kailangan maingat, malinis at magaan ang kamay. Sa ganyang case, dahil yung pagkakalayer ng buhok niya, inayos natin yung gupit niya at inalis yung mga konting mga nakaangat doon sa bandang ibabaw at sa dulo ng hindi nagle-layer at hindi umiikli yung buhok niya. Kaya tingnan nyo naman yung pinaka-final result. Napakaganda, makintab pa rin yung buhok niya. Walang bakas ng pagkasunog. So, ganun lamang po. Mag-ingat po tayo. Kung tayo po ay gusto magpa-rebond, much better wag po tayo magpapa-bleach ng buhok. Dahil kapag nagpa-bleach ka, nagpa-highlights ka, nagpa-balayage ka, ihanda mo yung bulsa mo dahil mas mahirap na case, mas mahal. At dahil tinapos mo yung video na to, may sorpresa kami sa inyo sa darating na February 5 sa aking birthday. I-announce po namin at ipopost ko po dito sa aking Facebook profile yung nanalo, yung mapipili namin na kung saan makakatanggap po ng pre-service sa kanyang buhok kung ano yung nararapat na ibigay sa'yo. So, hindi ko po sasabihin kung ilan yung mapipili namin. Tapos yung iba, kapag nagustuhan ko tapos malayo, kami na po yung bahala sa prices. So, depende. Basta, ang pinaka-major price po natin, yung pre-service sa kanyang buhok. So, ang kailangan nyo lang pong gawin, mag-comment lang po kayo dyan. Kasama po yung picture ng buhok. Kahit hindi po ninyo buhok, kahit kamag-anak nyo o kakilala nyo. Example, hello po, ako po si o hello po, ito po yung tita ko, ito po yung mama ko, ito po yung lola ko, ito po yung pamangkin ko, ganito po yung buhok niya, ganito, ganyan. So, mas magandang kwento, dapat po may laman, mas mahirap na case, mas yun po yung may chance na mapili namin. So, ang kailangan nyo lang din pong gawin, i-follow nyo po ang aming page, Alvin Paano, at ang aming YouTube channel, Alvin Moran.
ang aming YouTube channel, Alvin Morente. Yung aming Facebook page, Alvin Paano, at Alvin Morente sa aming YouTube channel. I-subscribe nyo lang po. Kailangan lang po ng proof kung ikaw po yung mapipili. So, good luck po sa inyo and God bless.